ma'am, nag-email din kami kay Senbong. Kasi kami mga OFW, compulsory kami nang magbayad ng PhilHealth. Compulsory talaga yan. However, he implemented in the Philippines na all is free for PhilHealth, di ba? So, ano kaya mas maganda nun, ma'am? Dapat kaming mga nag-compulsory nagbabayad, dapat may special may special kami na tawag niyan na hindi kami magkaparehas nung yung parang pahirapan ba yung kasi nangyayari sa amin, nagbabayad kami 950 per month. Tapos pag-uwi namin sa Pilipinas, maka-standby kami ng mga 3 buwan, 4 na buwan. Yung binayad namin na yun na 950, wala na yun. Wasin na. Back to zero na naman. Kasi natigil siya ng 3 buwan. Yes, kasi saan kailangan pupunta yung pera namin na dire-diretso yung pag in kaso na nagbayad ka hanggang 6 months, pag after 6 months nakauwi ka na, hindi ka nagbayad ng mga 3 buwan o ganyan. Kailangan mo pilit, hindi ka na makagamit dahil hindi ka magbayad diretso. Pag hospital ka, hindi mo magamit pa rin. Yung pinapagod namin kay Seth, kung sana nabigyan kami ng pansin mga OFW, compulsory na nagbabayad na. Ganyan ang sa amin hindi ma-continuous namin ng bayad tapos na gusto mong gamitin, hindi ka na magagamit. Kailangan bayaran mo rin yung Yung SSS namin, ma'am, okay lang yun. Kasi pumapasok sa account namin. Yung PhilHealth wala talaga. Kung matapos na yung magbarko namin, mag-retire na yung PhilHealth, wala na yung hindi namin magamit. Yes. Yun sana ang aming sana na na-enjoy. Hindi pa rin kami makakabi. Kasi kami nagbabayad, kami ang malaki nagbabayad. Correct. Hoping ma'am, hoping sana mawalin. Sana mabigyan. Kasi very nice talaga yung ginawa ni Senador Bongo Kasi libre lahat ng mga PhilHealth lalo sa mga matatanda. Very nice talaga. Ang problema, kami mga OFW. Alam mo naman yung sinakaw-karaan sa PhilHealth, ilang bilyon. Actually, lalagkas mo daw yung tuition nun. Pero yun ang mostly OFW. Dapat i-adjust yung balik. Dapat ma'am, ibalik nila. Dapat talaga hanggang salita lang sila yung ibalik pero hindi rin na mangyari yun. Hindi na yan mabalik, sir, kasi Hindi na mangyari yun. Hindi na mangyari. sa papel, sasabihan sila na ibalik. So, hindi na yan yung pera talaga na. Hindi na wala nang pag-asa yun. Kaya kayong mga future sige ma'am, ilang mga bata pa rin. Ang inilapit natin ngayon kay Madam, ang future magiging president natin, mga PhilHealth o OFW, kung sari, dapat makakakuan yan na pag-uwi ng Pilipinas, kahit na nag-istambay ng ilang buwan, makabil pa rin ng PhilHealth hospital kung mangyayari. Pero wala naman, hindi nangyayari. Pag nag-istambay ka ng 3 months or more, tapos ma-hospital ka, wala ka na. Pag hindi ka na Nagreklamo saan yung... Okay, sige. Saglit lang. Kasi yung pinakalang malaki magbayad, 950 per month pinabayad namin. Ngayon, nag-increase naman yata, parang 1,100. Compulsory po yun, ma'am. Binabawas talaga yun. Compulsory, like exercise. kasabay yun. Sir, sa amin din. Ganun nga siya. Hindi siya na maagil sa Oo. Ma'am, yung sabi ni Bong, libre na yung PhilHealth. Alam kasi kung ano yung binabanggit mo na Yung ma'am, pag-hospital ba nila, di ba in-implement na ni Senador Bongo yun na libre na libre na yung lahat sa PhilHealth sa Pilipinas? yung monthly na Ma'am, contribution. yung libre mag-hospital. Siguro kasi hanggang ngayon pa rin percentage pa rin ang health hindi siya. Exact kung indigent, sir. Yung indigent. Zero kasi ang indigent.
mandatory yung contribution sa PhilHealth. Thank you very much, ma'am. Sige ma'am, thank you kayo ma'am. Thank you very much again. Tama po, tama po. Tama po.